approval in just 3 minutes lang at pwedeng makapag-loan ng up to 50,000 pesos and hassle-free pa daw. Yan nga yung re-reviewin natin ngayong araw and requested din to. Pa-review nga po ng Sige Loan dahil kailangan ko ngayon. Thank you po. So kung nangangailangan nga din kayo at makita nyo to, wag muna kayong mag-go. Make sure na mapanood nyo muna yung video na to dahil isi-share ko nga dito yung mga requirements. Magkano ba yung i-offer sa atin pagka first-time user? SEC registered ba? So wag na nga nating patagalan pa, umpisahan na natin. So ngayon nga may 4.8 na ratings to and kare-release lang nitong June 2, 2026. Okay nga kaya to for urgent loan? So alamin nga natin at base dito sa may 5-star ratings, ang mga nakalagay ay nice app, fast and responsive, easy to use, fast transaction, very nice lending app, easy and faster transaction, great app and easy to use. Yan yung mga sinasabi sa 5 stars rating. And to be fair, ayan, kailangan natin itong i-share. Pero I suggest, huwag tayo dito mag-rely sa may mga matataas na ratings. Dito tayo mag-go sa mga 1-star rating lang. Sa mga mabababa, pero kayo na bahalang humusga. Ito na nga yung napag-alaman ko. Yes, hindi naman nabago dito sa may homepage nila na up to 50,000 pesos. And yung borrowing term ay 91 up to 360 days. So, lumalabas na 3 months up to 1 taon nga kaya. Nag-apply na nga ako and kaunti lang yung mga sasagutan dito. Pwede rin ang student, pwede ang unemployed. Wala nang pa-background check kung meron ka pa bang loan sa ibang loan application, sa lending apps. And sa ID type, sobrang daming pamimilian. Pwede ang PhilHealth National ID. Nangihingi din pala sila ng Viber account, Facebook account, at alternate phone. Pero pag kami nakalagay na optional na kagaya nito, is choice natin yan kung isi-share natin or hindi. Pero ako nga, yes, hindi ko sinashare basta may makita akong ganito. And hanggang 3 contact references. Pero yung pang last ay optional lang. So, lumalabas dito na pwede kahit na 2 contact reference lang. And after ko na nga makapag-picture ng ID at mag-facial verification ay, eto na nga yung lumabas. So, na-offeran nga ako dito ng 1,000 up to 2,000 pesos. So, ayan, for first-time user, yan yung mga ino-offer, ganyan kaliit. Pero, may napansin ako dito sa may loan terms nila dahil 6 na bayaran and nung chinek ko nga yung mga dates ay every 15 days. So, ang interval nito, ayan, 6 na bayaran tapos may pagitan na 15 days. Sana totoo to, sana ganito na lang dahil ang liit lang ng mga babayaran, kagaya nito, yung 2,000 pesos na offer sa akin, yung babayaran ko sa unang pagbabayad ay 355, pangalawa 352, pangatlo 349, pang-apat 347, pang-lima 344, at pang-last 302. So, ito ay August, September, October, hanggang October yung pagbabayad. Okay, lumalabas na 3 months nga. Pero, wag tayo magpapaniwala agad-agad dito dahil to receive is to believe. Yan yung lagi ko sa inyo sinasabi. Hanggat hindi natin napapatunayan na ganito talaga, hanggat hindi natin natatanggap, wag tayo agad-agad mag-go-go. So, dito, hindi siya buong matatanggap dahil merong nakalagay na service fee which is 30 pesos, kaya sa 2,000 ay 1,970 na lang ang matatanggap. And disclaimer, itong pagre-review ko is for educational purposes and for awareness. Nasa sa inyo pa din yung 100% decision. Basta ako, tinutulungan ko lang kayo kung ano ba yung gagawin yung decision. Tingin nyo ba makakatulong sa inyo to or hindi? Pagka daw na late ka dito, ay may 100 pesos na penalty. At after the first day nga doon na ma-overdue ka, ay may additional pa na 3% per day. Hindi ko pala sa inyo na ipapakita yung pinaka-details ng loans dahil bawal ang screenshot sa kanila and i-respect natin yon basta yon yung pinaka-loan terms. At ayun na nga, after kong mag-antay ng, ayan, wala pang 1 minuto. Alam niyo na ba yung resulta? So, eto na nga. Rejected ang person. Akala ko good to for urgent loans. Okay siya for mabilisan, kagaya nung nasa 5 stars rating. Pero, ayan, based on my experience, hindi siya nagkatotoo. And lastly, ang tanong ko, ka-utang-utang pa ba to? Ang isasagot ko dito is, hindi na. Bakit? Kasi nakita ko dito sa may SEC,
Securities and Exchange Commission kung sila ba ay registered as lending company na okay mag-operate, pwede silang magpautang sa mga tao. Nakita ko po dito na ito pala ay delinquent na. Ano ba ibig sabihin pagka ganito na yung pinaka-status nila? So nangangahulugan nga ito na hindi daw ito nakakasunod sa mga regulasyon ng Securities and Exchange Commission and kadalasan dahil sila daw ay hindi nagsasubmit nga na kinakailangang reportorial requirements. Gaya na nga lang ng annual financial statements or general information sheet. At pagka ganyan na yung status, ibig sabihin, hindi nga siya good standing sa SEC and hindi dapat to magpatuloy sa may operasyon or pagpapaloan hanggat hindi naayos yung compliance status. Pero nakita ko nga dito sa ratings and reviews nila as of now, 2026 July, is meron pa ding nagsasubmit ng reviews nila. Ngayon, hindi na sila pinapayagan na mag-operate nga or tumanggap nga ng bagong application hanggang hindi nga nila na ibabalik yung kanilang pagiging good standing sa may SEC. Chinek ko yung ratings and reviews and dito nga ako, di ba, bumabase sa 1-star rating and napag-alaman ko nga. Nakagaya ko, ayan, same situation, easy to apply, yes, walang duda, mabilis lang naman talaga. Pero 100% easy to reject. Don't send SMS to someone who got rejected. Pero eto din, nakakatanggap din ako ng mga text messages galing dito sa loan app na to. And kung ako sa inyo, pag may nakita kayo na link galing dyan sa mga text messages from other loan applications, yung mga offer nila, na kesyo, ito, auto-approve, ayan, pre-approve, na mag-apply daw tayo, ilang minuto lang matatanggap na natin yung ilo-loan natin. So, wag kayo agad-agad magpapalin lang sa mga ganon. Dahil hindi nyo alam, mamaya pagka-click na link nyo dyan is automatic meron na pala kayong loan. So, never ever click links dyan sa mga text messages. Next, this is not useful and friendly. After your registration, they not approve your loan. Hindi din daw siya na-approve after niyang mag-register. At eto na nga, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung dapat nyong hinahanap. So sabi nga dito is, I tried to get a loan through online apps and it was a bad experience. I applied for 7,000 pesos. Ang laki, di ba? Pero ang na-receive na lang daw niya ay 4,500. Napakalaki ng kaltas. Ano, payag ba kayo sa ganun kalaki yung kaltas? Comment down below. So, yung babayaran nga niya ay 7,713 pa. O, di ba? Ang laki ng kaltas. Tapos, ang laki din ng dagdag. Ang laki ng patong. Same situation, first loan offer is deducted so high in interest in just 7 days. So, 7 days lang siya, hindi totoo yung 6 na bayaran at 15 days interval. Yan yung mga sinasabi sa ratings and reviews nila and ito ay publicly available sa kanilang application and makikita nyo dyan lahat. So, ano yung masasabi niya sa loan application na to? Ano yung na-experience nyo? If ever na kayo ay nakapag-try na, please comment down below para nga mabasa ko din at mabasa ng mga makapag-try pa. Share ko nga pala sa inyo itong ginagamit ko na wireless microphone na kahit na malakas yung ulan, kahit na may nagko-construction dyan sa may gilid ng bahay nyo, hindi maririnig dito. So, ito nga ginagamit ko and ngayon kasalukuyan ay malakas yung ulan. Pero ewan ko kung naririnig nyo dito. So, ito nga yung Shizuo na wireless microphone. Ito ang isa dito is declip and then yung isa naman nilalagay sa may pinaka-phone na ginagamit ko. Try nyo to, napaka-nice. Nandyan yung link sa may ibaba. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!